Alright mga Lodi Bros, kung sa basketball may Michael Jordan and sa MotoGP merong Valentino Rossi, sa mundo ng mga naked bikes, mukhang eto na yata ang the GOAT. So eto na, the Ducati Street Fighter V4S. Alright, ako matagal na rin ako nagmumotor pero pinapakaba ako ng motor na to. 208 horsepower. So isang mabilis na ikot. Ito nyo naman, grabe, tail section pa lang ulam na. Carbon Lodi oh. Tapos single sided swing arm, bihira ang ganyan. Porma. So for the specs mga Lodi Bros, ang motor na to ay merong 1103cc Desmos Edici Stradale 90° V4 liquid cooled, fuel injected, 4-stroke, double overhead cam, 16 valves na mated sa 6-speed manual transmission with quick shifter and auto blip. Ano pa nga hanapin mo sa mga binanggit kong features na yun? Sa sobrang lupit ng makina nito, nagpo-produce lang naman ito ng 208, yes, you heard it right, 208 horsepowers at 12,750 RPM and 123 Newton meters of torque. Grabe, nakakaiwan kaluluwa. At 11,500 RPM. So para sa akin talaga, hindi ko maisa-suggest ito sa masasabi mong marunong lang mag-clutch tapos okay na. Hindi eh. Ang motor na to is dapat talaga is skilled ka. Ako matagal na rin ako nagmumotor pero pinapakaba ako ng motor na to. Kaya talagang nag-iingat tayo. Tapos ang malupit pa rito, napakataas ng horsepower niya. Pero meron lamang siyang 200 kilos curb weight. Magaan na yun mga Lodi Bros para sa kanyang engine displacement. Tapos lalo na kapag ka nakasakay ka na, parang feeling mo nagdadrive ka na lang ng ordinaryong motor na mayroong halimaw sa ilalim eh. And also ang Ducati ay kilala dahil sa kanyang dry clutch system. Kaya medyo naiiba yung tunog niya eh. Medyo mas makalansing na mas may konting ingay. Pero pagka bumayo, grabe rin. Tapos kung titingnan mo rito oh, meron siyang winglet sa gilid. Sabi ng Ducati, nagbibigay daw ito ng 28 kilos additional downforce at 270 kph. So it means kailangan mo munang humataw para masabi mong magpo-function to. And then sa front meron tong electronic all-in suspension na upside down fork na kulay gold, ang ganda tingnan. And then meron tayong Brembo 4-pot calipers and dual disc brakes. Kaya talagang grabe yung quality pagka pumiga ka ng preno. Syempre kailangan i-match ng quality ng preno yung power ng engine. And then tire sa harap is 120 by 70 by 17 tubeless. Napakaganda ng itsura ng harapan talaga nito. Para siyang laging nakakunot. And then sa rear meron itong single sided swing arm na talaga namang sobrang pogi. And then meron siyang all-ins electronically adjustable suspension din sa likod. And ang tire size sa likod is 200 by 60 by 17. Of course tubeless din. So originally ang motor na to is meron talaga siyang angkasan sa likod. Pero yung owner nilagay na lang niya ng aftermarket seat cowl. And kung titingnan mo, grabe, sobrang sexy oh. And then meron pa siyang air scoop sa likod. Tapos meron siyang aftermarket na carbon fiber na cover dito para sa tambucho. And also aftermarket na Akrapovic. So I did my own research, nasa around more or less mga 280,000, almost 300,000 pesos na siya. Tambucho pa lang. And then meron na rin siyang aftermarket na engine sliders for protection and aftermarket na bar and side mirrors, which for me suits the bike kasi hindi siya yung sobrang laki, may pagka-sexy pa rin yung shape niya. And then this bike has also all-ins na steering damper para ma-avoid natin yung death wobble kasi alam naman natin na halimaw tong motor na to eh. Kung meron mang naked bike na masasabi kong natatakot akong pigain, ito yun. Ang seat mga Lodi Bros, komportable naman din kahit papano. Pero kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong payat dito kumpara sa ibang mga motor.
Kasi nagkataon na nandito sa ilalim yung cylinder head, yung dalawa. Tapos yung dalawa naman ay nasa kabila kasi 90-degree V4 siya. For the fuel tank mga Lodi Bros, meron itong 16 liters na capacity. So ilagay na lang natin siya sa average, based sa research ko is 10 kilometers per liter. Depende sa throttle habit mo, 10 to 12. So mag-average ka ng mga 160 hanggang 170 kilometers in one full tank. So medyo ano siya no, uhaw. Kumbaga sa tao, ito ang gusto nito buffet. Buffet ng gasolina. Then this bike has 845mm seat height. So hindi ko masasabing magiging madali ito pagka hindi ka masyadong matangkad. Let's say nasa around 5'7 ka lang or 5'6, talagang mahirapan ka rito. Kailangan mong i-adjust yung upuan, pababaan mo. Kasi kung yung standard height ng upuan ang susundin natin, mga 5'10 and above, bago mo masasabing mararide mo siya ng mas komportable. So dito naman tayo sa controls mga Lodi Bros, and sa instrument panel. Hanep. Yan. Yung background light niya, sabihin ko na agad, pagka dark yung paligid, so nagiging dark din. Kusa siya nagpapalit. Maya-maya kapag lumabas na tayo, nag-ride na tayo sa tirik na araw, magiging white na yung background niyan para mas maging visible sa atin yung information na nandyan. So napakarami ng mga infos dito, no. Nandito nakalagay is yung engine temperature, then dito is clock, and then tachometer, gear indicator dito, and then meron ditong speedometer. Nakalagay dito kung anong mode ka na. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga choices. And then dito naman is yung mga other infos, like yung mga trip meter, and then consumption, average speed, trip time, outside air temperature, napakarami. Trip 2, fuel consumption ng trip 2, settings. So kung pumunta ng settings, pindutin mo lang itong mode, then enter, yan. So iba't ibang riding modes. So nasa sport tayo, meron ding street, meron ding race, and then back. Wala siyang rain mode, so I think yung street na yung pinaka mahina dito. And then back, yan. And then may pin code, may lap. By the way, ang motor na ito kasi is talaga namang kumbaga track oriented na naked bike. Hindi mo siya pwedeng sabing super naked lang eh. Hyper naked bike na to. And then backlight, mapapalitan mo rin, ma-adjust mo date and clock, units of measurements like miles per hour or kilometers per hour, service, and may tire calibration din siya oh. Yung DRL natin, yan, ma-adjust mo rin. Pwedeng auto and manual, and then baka na lang, auto na lang tayo. Turn indicators, info, then exit. So kung gusto mo namang mag-shortcut sa riding modes, so long press mo lang itong mode. Kahit saan ka pa dyan. O alam ba dito, long press ang mode. Yan, pwede mo nang palitan agad. And then nagpapalit-palit na rin yung mga configuration sa bawat modes. So sa street, iba rin yung sa sport, and iba rin yung sa race. O doon lang tayo sa sport, mahirap na. So dito ka nagpapalit ng mga infos. Dito naman sa lower right, so nandyan yung mga ABS, dyan mo rin makikita yung wheelie control, andyan yung slide control. So iba-iba. Yan, may mga kinalaman sa safety and sa pagiging stable ng motor. And yun lang mga Lodi Bros, wala siyang fuel gauge, pero meron namang mga indicator lights. Kasama na dyan yung low fuel indicator. Nasa tansya ko mga 4 liters before ka maubusan. And then dito naman sa harap, sa left, meron siyang clutch lever na adjustable, na merong master cylinder na Brembo. So good quality, pero aminin ko hindi kalambutan yung clutch niya. And then dito sa harap, so Brembo din na adjustable na brake lever naman for the front. So ano pa nga ba i-expect mo? Brembo eh. And then high beam or flasher dito. Ito yung pang high beam, push mo lang and then balik. And then meron tayong hazard light switch dito. So ayan. And then ito yung sa DRL, para nababago mo yung lakas nung illumination niya. And then pagka nilakasan mo yung DRL, nag-go off yung ilaw. Siguro pag kami nasisilaw or pang daytime, pwede nga, 'di ba? Daytime, kaya nga tinawag na DRL. Pero sa gabi, pagka pinindot mo to, naka-on yung headlight mo, tapos yung DRL mo medyo magdidim. Galing.
And then dito sa baba, ito naman yung ating turn signal light switch, left and right, then press to cancel, horn. So yun, ang cute ng horn. Sa lakas ng makina niya, ang cute. Kumbaga para siyang isang malaking tao, puro muscle, pero pag nagsalita parang chiwit. And then dito naman meron tayong heated grip switch na hindi naman natin magagamit dito kasi mainit na rin naman dito, wala namang winter sa atin. And ang kakaibang engine kill switch. So usually ang kill switch sa atin is pataas, yung mga usual na bike. Pero dito ang kill switch pababa. Okay, pagka iangat mong ganon, ready to start na siya. Then ito ang electric starter switch. Lapitan mo natin, baka natutulog si Manong. Ay, no. Kala ko natutulog kayo, i-start ko lang yung motor, paparinig ko lang yung makina ha. Baka ako magulat kayo, akala ko tulog kayo eh. Sige, nagbablog ako eh. Sige. Mahirap na mapagalitan. Alright mga Lodi Bros, pakinggan natin ang full system exhaust na 4x2. Meron kasi dito at meron dun sa kabila na ang presyo ay para ka na rin bumili ng second hand na big bike. Wala stick talaga. So sound check tayo. Pakinggan natin ang trademark ng Ducati na dry clutch system din. Sana mabigyan ng hustisya ang tunog. Sound check. So ito ay itsura ng headlight ng Ducati V4S Street Fighter. LED projector na may DRL na parang galit. And then turn signal light sa harap na LED na rin. Then ito yung sinasabi ko kanina. Pagka pinindot mo to, mag-go off yung headlight, tapos yung DRL nya lalakas. So ito gagamitin mo to kapag daytime. Pag gusto mo nang may ilaw ka or may headlight ka, pipindutin mo ulit ito, and then magiging dim yung kanyang DRL, and then magkakaroon din siya ng headlight stick. At eto na nga ang napaka-sexing tail section ng Ducati V4S Street Fighter na to. Ganda talaga, LED lahat. Okay, tama ng daldal. Kating-kati na ako. Let's go. So eto na agad, turning radius check. Although naked bike siya mga Lodi Bros pero tignan ninyo. Hindi talaga. O yun nagbago na screen natin. Naging maliwanag na. Naka-detect ng ilaw eh. So nakita nyo naman mga Lodi Bros yung turning radius ng motor. Para siyang pang sports bike pa rin kahit naked bike na siya. Kaya to be honest, nung ginagamit ko to sa city, medyo na-stress ako. Kasi ang lakas-lakas ng motor, tapos alam mo yung parang gusto niyang palagi siyang binobomba. Salbahe tong motor na to. Then mapapansin mo yung sitting position mo pagka ikaw ay nakasakay sa isang gantong motor, hindi siya yung typical na naked bike na sobrang upright. Ito yung tipo ng naked bike na medyo may pagka leaning forward. Combination siya ng ng superbike and ng naked bike when it comes to seating position. Wow, Stig BRZ, lady driver, angas. Mapapansin mo sa motor na to, hanggat maaari ayaw niya huminto, ayaw niya mag slow down. Parang lagi siyang, kumbaga sa kaibigan mo, siya yung parang kaibigan mo na laging excited lumayas. Gusto lagi nagmamadali. Yung unang piga mo sa primera, mafe-feel mo agad na sobrang haba pa ng itatravel ng tachometer mo bago ka kailangan magpalit ng gear.
So kung makikita ninyo sa tachometer natin, magre-redline ka 14,500. Uubusin mo pa ba yan? Eh ako nga parang hanggang 7,000 RPM lang, masaya na ako eh. Ang motor na to, gustong gusto yung mga higher revs. Lumalabas talaga yung power niya, mga 10,000, 9,000 RPM. Nabubuhay talaga yung makina. Quick shifter, grabe. Smooth na smooth. Downshift. Downshift. Alright. Grabe! Nakakakaba! Para feeling ko ang bilis-bilis ko na, pero nasa 100 plus pa lang ako. Sobrang exciting. Grabe yung torque niya, 128. To give you an idea, Hayabusa is 150 Newton meters of torque. Ito 128. Yung mga typical na mga big bike, ang mga torque niyan usually nasa 80, 70. Ito 128. Grabe. Parang di ako makapag-vlog ng maayos. Nagiging speechless ako tuwing pumipiga ako. Kailangan mga Lodi Bros, ang gloves nyo maayos yung quality. Kasi sa mga ganito kalakas na motor, hindi pwedeng magiging madulas yung hawak ninyo sa ano eh, sa grips, sa hand grips. Or else mapag-iiwanan kayo. Yan. When it comes to suspension, medyo nandun siya sa stiff side, pero hindi naman siya uncomfortable. Kasi we understand na track oriented ang bike na to. Kumbaga ito yung Panigale V4S na pure sports bike DNA na hinubaran. So same engine, even the instrument panel same, straight from the Panigale V4S. The difference is the riding position, of course, dahil nga hyper naked na siya. So slightly upright na siya, but not totally. So dun medyo umiba si Ducati ano. Usually kasi even the Japanese bikes, for example CBR 1000 double R Fireblade, yun yung sports bike. Pero pagka gumawa sila ng naked bike like the CB 1000 or CB 1000R kung mayroon man, gagawin nila is from that sports bike kukunin nila engine pero i-detune nila. So babawasan nila ng horsepower to give way sa mas masasabing mong street friendly na performance. Kumbaga mas nakafocus sila dun sa torque. Ito hindi.
grabe. Sobrang lakas. So talking about the engine heat, so habang umaandar ka, okay naman, hindi naman masyadong ma-feel yung init galing sa makina. And then yun, pagka nakahinto ka tapos bumuga na yung fan, yun, kahit pa paano ma-feel mo na yung buga nya papunta sa hita mo. Tapos medyo mas feel mo lang yung init sa may bandang ilalim talaga, unlike sa ibang mga motor na nasa may bandang unahan ng tuhod mo. Kasi yung makina nito, yung dalawang piston, yung cylinder head nasa bandang ilalim, hindi sa may bandang unahan dito. Dahil nga nabanggit ko, V4 engine to. So meron dalawa sa unahan and then may dalawa na nakaganon sa likod na malapit-lapit sa puwitan. Pero not to the point na isusumpa mo na yung pagmumotor ng ganito. Okay, buwelo tayo, ikot na tayo. Grabe. Yan. Kaya naman niyang lumigo ng mga 3 lanes or 2.5. So ano ba i-expect mo pagka meron kang gantong kalakas na motor? Siyempre una-una, fuel consumption mo, wag kang magulat. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, medyo thirsty yung engine nito. Hindi medyo, actually thirsty talaga siya. Ang 16 liters mo, kaya mo lang makarating ng around 170 kilometers. Dahil sa bayan, magre-range ito pagka mga heavy traffic, 8 kilometers to 9 kilometers per liter. Pero sa long ride naman, mga freeway tulad nito, kaya niyang mag 13 kpl, pero still matao pa rin. Pero hindi ka naman bibili ng Ducati tapos hindi ka hindi ka makaka-afford ng gasolina, di ba? Parang hindi ko makonect. Yung knee position ko nasa aggressive side, medyo mataas ang aking pagkakaapak sa foot pegs. Kumbaga medyo malapit-lapit yung paa ko sa aking puwitan. Pero bumabagay naman siya sa position mo sa upper body mo. May mga motor kasi na kapag nakaupo ka na, aggressive yung lower, cramp yung leg mo, pero yung upper body mo sobrang upright. So medyo parang off yung position mo. Ito bagay na bagay yung leg position mo para sa upper body position mo na medyo naka-lean forward. Sarap ng engine braking, grabe. Auto blip. Ang kagandahan kasi, Lodi bro, sa mga auto blip na yan, magagamit mo siya as safety feature kapag emergency braking. Hindi ka naman mo problema sa clutch eh. Apakan na lang na apak, bawas ka na ng bawas. Kapag may biglang hihintong sasakyan, biglang may mag-u-turn, biglang may tatawid, engine braking napakahalaga niyan kumpara sa ipepreno mo lang. Pero ito auto blip, apak lang. So gearing ito is same sa iba, 1 down, 5 up. Ang lakas, grabe. Parang di na ako huminga. Woo! Kailangan mahigpit helmet mo rito, kundi lilipa rin talaga. Alright mga Lodi bros, I'm 5'9.5", at itong itsura ko pag nakasakay ako sa isang Ducati Street Fighter V4S. Yan. So flat foot kasi ang alam ko, pina-adjust na ito nung kapatid ko, yung may-ari. Pero usually talaga makikita nyo kahit mga 5'9" ang height, 5'10", naka tiptoe pa. Pero ito pina-adjust niya. And then knee position, so yan, maganda naman yung pagkakalapat.
and saktong-sakto siya para sa height ko. So yan, slightly leaning forward pag nagda-drive ka. So bumabagay talaga yung position ng lower body mo sa upper body mo. Hindi yung naka-aggressive ka pero ganyan. So, may mga ganung motor eh. Pero at least ito, masasabi kong nagmamatch yung body position mo sa lower and upper. So yun lang. Then napakagaan ng bike pag nakasakay ka na. 200 kilos curb weight. So the question is, para kanino ba ang motor na to? Isa lang masasabi ko, para sa mayaman to. Pag-uusapan pa ba natin yan? Pero kidding aside ha, sige. So itong motor na to, number 1, dapat may pera ka. Hindi lang pera, maraming pera. Dahil ang presyo nito ay naglalaro sa 1.6 million to 2.5 something. Pag may binili ka na yung pinaka special na model or yung top tier nila or higher variant. Yan. So kung sabihin mong yung pinaka mababang variant na bilhin mo 1.6 million, wala steak. Sa mo pupulutin yun kung isa ka lang ordinaryong empleyado, di ba? So para to sa mga rider na nangangarap ng high-end na sobrang iconic at masasabi nating status symbol. Siyempre Ducati eh. Kailangan marami kang pera, marami kang source of income. Kahit nga may 5 million pesos ako sa bank, hindi ako bibili ng gantong motor eh. Kasi hindi lang doon nagtatapos yun. Maintenance cost pa lang. Pagka sakto-sakto ka lang, empleyado ka, tapos sumusweldo ka lang ng, sabihin na lang natin more than enough, hindi pa rin, kulang pa rin. Tapos dagdagan pa ng kain ng gasolina nito na 10 to 13 kilometers per liter average. Abay, talagang magda-diet ka niyan. Para din to sa mga rider na masasabi kong sobrang skilled na, or hindi naman sabihin natin pang, alam mo yung pang racetrack, pero kahit pa paano naiintindihan na yung mga basic when it comes to handling motorcycles, like yung mga counter steering, mga engine braking. Siyempre kailangan medyo maalam ka na pagdating sa mga motor-motor, kasi delikado ka. Seryoso, delikado ka kapag hindi mo naiintindihan yung mga basics ng motorcycling. Pagkatapos sabihin mo na lang nanggaling ka sa 125, 150cc tapos magdadrive ka nito. Pag yung power ng motor na to umakyat sa utak mo, nako, ando na papasok yung ego mo, yung alam mo yun, yung usual na nangyayari kapag medyo lalo na't baguhan sa motor, yung mga pasikat. So kapag ganun yung mindset mo, kung ganun yung isip mo, at hindi ka nag-drive na may pag-iingat sa gantong kalakas na motor, delikado ka. So hindi ko lang ma-recommend itong motor na to kung gagamitin mo siya pang daily commute. Bukod sa matakaw, talagang ano, gusto ng motor na to yung sinasaktan mo siya eh, yung binobomba mo siya eh. Kung matraffic na, hindi mo rin magagawa yun. Ang gusto ng motor na to, lagi mo siyang hinahataw. Mafe-feel mo medyo mag-i-struggle ka talaga nito pagka mga traffic na. So much better sa mga Sunday rides mo, track day, yan, laban. Pero pang araw-araw, may re-recommend ko pa mga middleweight naked bikes. At dyan na naman nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat sa mga sumusuport. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Shoutout Supremacy International, dahil sa Supremacy naabot ng kapatid ko ang pangarap niyang motor, which is ito, Ducati Street Fighter V4S. So sundin mo lang ang program. Pag sinunod mo ang program, maabot mo ang pangarap mong motor. From 125cc, kahit big bike pa yan, kayang-kaya ng Supremacy yan. DMDM na lang tayo, alright? And this has been your bro, nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.